Ang puting ambulansya ay tila isang multo sa gitna ng maalikabok na daan ng baryo. Masyadong makintab, masyadong bago, masyadong malinis para sa isang lugar kung saan ang putik at alat ng dagat ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Nakatayo si Isabella Cruz sa may pintuan ng maliit na klinika. Pinapanood ang dalawang lalaking naka-unipormeng puti habang maingat nilang isinasakay ang stretcher kung saan nakahiga si Mang Berto, isang mangingisdang halos 60 taon na niyang kapitbahay. Walang pagmamadali sa kanilang mga kilos, kalmado sila. Halos walang emosyon, hindi tulad ng mga karaniwang rescuer na rumeresponde sa emergency. Mag-ingat po kayo sa biyahe, sabi ni Isabela. Ngunit ang boses niya ay halos hindi lumabas. Mayroong isang tinik sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Ang isa sa mga lalaki, isang matangkad na may malamig na mga mata, ay tumangulang sa kanya bago isara ang pinto ng ambulansya. Walang ngiti, walang anumang salita ng pagpapasigla. Umalis ang sasakyan, nilamon ng alikabok, at naiwan si Isabelang nakatitig sa kawalan. Pumasok siya pabalik sa klinika. Ang amoy ng antiseptic ay sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, tila may kasama itong amoy ng kasinungalingan. Kinuha niya ang folder ni Mang Berto na naiwan sa kanyang mesa. Patient Transfer Form, Diagnosis, End-Stage Renal Failure. Napailing si Isabela. Imposible. Kagabi lang ay nagbibiruan pa sila ni Mang Berto habang ginagamot niya ang sugat nito sa braso. Malakas pa ito, masigla, at nagrereklamo pa tungkol sa presyo ng isda. Pinagmasdan niya ang pirma sa ibaba ng form. Hindi pamilyar. Hindi ito ang pirma ng nag-iisang doktor ng kanilang bayan na kasalukuyang naka-leave. Ito ay pirma ng isang tao mula sa Prime Health Solutions, ang pribadong kumpanyang nagpadala ng ambulansya. Isinara niya ang folder, ngunit ang imahe ng mga salita ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Nurse Isabella? Napalingon siya. Isang batang babae, mga 7 taong gulang, ang humihikbi habang hawak ng ina nito. May mahabang hiwa ito sa tuhod, resulta ng pagkakadapa habang naglalaro. Agad na nawala ang lahat ng alalahanin sa isip ni Isabella. Ngumiti siya ng malambing. Halika rito, munting prinsesa. Gamutin natin yan para makatakbo ka ulit. Habang nililinis niya ang sugat, naramdaman niya ang mga mata ng bata na nakatitig sa kanyang kanang kamay. Sa isang malaking peklat na gumuguhit mula sa kanyang pulso hanggang sa ibabaw ng kanyang palad. Isang peklat na lumana, ngunit tila laging sariwa sa kanyang alaala. Mabilis niyang ibinaba ang manggas ng kanyang uniforme. Isang kilos na automatiko na sa kanya. Gamit ang pambihirang kasanayan, tinahin niya ang sugat. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang bawat galaw ay tiyak, mabilis, at mahusay. Isang klase ng husay na hindi mo aakalain sa isang simpleng nurse sa probinsya. Ayan, tapos na. Bulong niya. Parang guhit na lang ng ballpen, hindi ba? Napangiti ang bata. Salamat po, Nurse Isabella. Walang anuman, sagot niya habang tinatapik ang ulo nito. Nang makaalis ang mag-ina, muling bumalik ang katahimikan at kasama nito ang bigat sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Rafael! Isabella! Sagot ng boses sa kabilang linya. Boses ng kanyang asawa. Si Colonel Rafael Monteverde. Makinis, ngunit may bigat ng awtoridad. Kumusta ang maliit mong mundo, dyan sa tabing dagat? May bahid ng pangiinsulto sa tono nito, isang bagay na matagal na niyang natutunang balewalain. Maayos na naman. Pagsisinungaling niya. May gusto lang akong itanong. May alam ka ba tungkol sa isang kumpanyang tinatawag na Prime Health Solutions? Narinig niya ang isang maikling paghinto sa kabilang linya. Isang medical company. Bakit mo natanong? Nag-transfer sila ng pasyente dito kanina. Si Mang Berto. Ah, oo.
Bahagi yan ng bago nating Civic Action Program. Tinutulungan natin ang mga nangangailangan na makakuha ng mas mahusay na gamutan sa Maynila. Isang partnership sa pagitan ng militar at ng pribadong sektor. Ang mga salita ni Rafael ay pulido, parang isang press release. Napalunok si Isabela, kinain ang mga salitang gustong kumawala. Gusto niyang sabihin na walang sakit sa bato si Mang Berto. Gusto niyang questionin ang biglaang tulong na ito. Ngunit alam niyang wala itong patutunguhan. Sige, sabi na lang niya. Nagtatanong lang. Mabuti. Huwag mong masyadong isipin ang mga bagay-bagay, mahal ko. Mag-focus ka na lang sa pagiging isang mabuting nurse. Iyan naman ang gusto mo, hindi ba? Isang tahimik na buhay. Bago pa siya makasagot, ibinaba na ni Rafael ang tawag. Naiwan si Isabelang hawak ang cellphone. Ang mga salita ng kanyang asawa ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang tahimik na buhay. Ito nga ba ang gusto niya? O ito ang buhay na ipinilit ni Rafael para sa kanya? Habang nagliligpit siya ng gamit para magsara, pumasok si Aling Nena, isang matandang nagtitinda ng isda. Nurse Isabela, nabalitaan mo ba? Bungad nito. Ang pamilya ni Berto, nabigyan daw ng malaking pera ng kumpanyang kumuha sa kanya. Sapat na raw para makapagpatayo ng bagong bahay. Ang swerte naman, nanigas si Isabela. Pera? Bakit bibigyan ng pera ang pamilya para sa isang medical transfer? Hindi na siya nakasagot. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Kinagabihan, habang papalubog na ang araw at kulay kahel na ang langit, isa na namang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang ugong ng isang modernong makina. Muli, ang puting ambulansya ng Prime Health Solutions ay huminto sa harap ng klinika. Bumukas ang pinto at bumaba ang parehong mga lalaki na may malamig na mga mata. May dala silang isa pang folder. Ngunit bago pa nila maibigay ito sa kanya, isang grupo ng mga taga-baryo ang dumating. Buhat-buhat ang isang binatang mangingisda na walang malay. Duguan ang tagiliran. Nurse! Tulong! Nasalpok ng bangka! Kinuha agad ni Isabela ang vitals ng binata. Mahina ang pulso, mabilis ang pagkawala ng dugo. Kailangan itong maisugod sa ospital. Ang matangkad na lalaki mula sa ambulansya ay lumapit. Kami na ang magdadala sa kanya, sabi nito sa isang tonong hindi nagtatanong, kundi nag-uutos. Walang pagpipilian si Isabela. Tumulong siya sa paglipat sa binata sa stretcher. Habang isinasakay nila ito, biglang nagmulat ng mata ang pasyente. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ni Isabela. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Huwag po. Bulong nito. Ang hininga ay halos paubos na. Ayoko. Isinara ang mga pinto ng ambulansya. Naiwan si Isabelang nakatayo sa dilim. Ang mga salita ng binata ay sumasaksak sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng malamig na kamay nito ay nanatili sa kanyang braso. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na hindi ito isang pagliligtas, ito ay isang pagkuha. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng penthouse bar ay bumalot kay Colonel Rafael Monteverde, kasabay ng mamahaling amoy ng leather at sigarilyo. Sa kanyang harapan, ang buong Kalakhang Maynila ay isang karagatan ng kumikinang na mga ilaw. Isang larawan ng kapangyarihan at ambisyon. Ang mundo niya. Itinaas niya ang kanyang kopita ng brandy, ang kulay amber na likido ay sumasayaw sa ilalim ng mahinang ilaw. Sa isang matagumpay na samahan, sabi niya, ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Ngumiti ang kaharap niya, si Mr. Chen, ang CEO ng Prime Health Solutions. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa negosyo, Colonel, isang napakagandang negosyo. Ibinaba ni Rafael ang kopita. Ang programang Makatao natin ay nagdudulot ng pag-asa sa mga liblib na lugar. Iyan ang mahalaga. Ginamit niya ang mga salitang yon na parang isang baluti. Mga salitang paulit-ulit niyang sinabi sa media at sa kanyang mga nakatataas. Tumawa ng mahina si Mr. Chen.
Oo naman, pag-asa. At para sa mga investor natin, nagdudulot ito ng kasiyahan, lalo na't natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. May diin sa huling salita. Isang paalala. Huwag kang mag-alala, Chen. Sagot ni Rafael. Hanggat ginagampanan ninyo ang inyong parte, ang lahat ay mananatiling maayos sa panig ko. Mabuti, sabi ni Mr. Chen habang inilalapag ang isang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa. Dahil ayaw na nating maulit ang mga naging problema noon, hindi ba? Malaki ang naging utang mo sa amin dahil doon, Colonel. Isang utang na ngayon mo palang unti-unting nababayaran. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Rafael, ngunit agad niya itong itinago sa likod ng isang ngiti. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Tumingin siya sa bintana, sa mga nagtataasang gusali. Hindi mga gusali ang nakikita niya, kundi mga hagdan. Bawat kasunduan, bawat pasyenteng na ililipat ay isang baitang paakyat. Paakyat sa pangarap niyang Senado. Ang kanyang isipan ay lumipad sandali sa maliit na klinika sa tabi ng dagat, sa asawa niya. Isabela, isang bahagi ng kanya ang natutuwa sa kung nasaan ito ngayon. Ligtas, tahimik, at higit sa lahat, kontrolado. Malayo sa mundo ng dugo at putok ng baril na halos sumira dito. Malayo sa pagiging fire rose. Para kay Rafael, si Isabela ay ang kanyang pinakamagandang tropeyo. Isang alamat na pinili siyang pakasalan. Isang bayaning pinili niyang itago para sa sarili niya. Pinaniwala niya ito na ang pagtalikod sa dating buhay ay isang pagpapahinga. Ngunit sa totoo lang, iyon ay isang pagkakulong, isang paraan upang matiyak na ang apoy nito ay hindi na muling magniningas at makakasunog sa kanyang mga plano. Ang simpleng nurse sa probinsya, iyon ang perpektong imahe. Isang asawang mapagmahal na sumusuporta sa kanyang magiting na asawa mula sa malayo. Walang sino man ang maghihinala, walang sino man ang maniniwala na ang babaeng iyon na may mga matang laging nakayuko ay dating isang anghel sa gitna ng digmaan. Iniligtas ko siya sa kanyang sarili. Iyon ang palaging sinasabi ni Rafael sa sarili. At sa paniniwalang iyon, binibigyan niya ng katwiran ang lahat ng kanyang ginagawa. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 asset mula sa baybayin. Paparating na. Mabilis niya itong binasa at agad na binura. Isang standard operating procedure. Walang bakas na dapat maiwan. Mula sa kanyang wallet, kinuha niya ang isang kupas ng litrato. Ang kanilang wedding picture. Nakangiti si Isabela doon. Isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. Ngunit hindi iyon ang nakikita ni Rafael. Ang nakikita niya ay isang babaeng may malaking peklat sa kamay na matagumpay niyang naitago sa ilalim ng puting uniforme ng nurse. Isang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Maganda ang asawa mo. Biglang sabi ni Mr. Chen na tila nabasa ang kanyang iniisip. Napakasimple. Siya ang aking kapayapaan. Sagot ni Rafael, isinara ang wallet. Isang paalala ng simpleng buhay na ipinaglalaban nating mga sundalo. Isang perpektong kasinungalingan. Tumayo na si Rafael. Kailangan ko nang umalis. Marami pa akong dapat asikasuhin. Sige, Colonel. Asahan namin ang susunod na kargamento. Nagkamayan sila. Ang pakikipagkamay ay tila isang selyo sa isang kasunduang ginawa sa impyerno. Habang naglalakad si Rafael palabas ng bar, ang pakiramdam ng tagumpay ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nasa tuktok siya ng mundo. Walang makakapigil sa kanya. Sir! Huminto siya. Ang kanyang aide, isang batang tenyente, ang sumalubong sa kanya sa may lebi, may bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Ano iyon? Tanong ni Rafael, medyo naiirita. Sir,
May tumatawag po mula sa klinik sa probinsya, sabi ng aide. Medyo nag-aalangan. Isang staff doon, tila may mga tinatanong daw po si Ma'am Isabela. Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Rafael, ang kanyang mga mata ay kumitid. Ang pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng isang malamig na kaba. Mula sa lahat ng posibleng banta sa kanyang perpektong plano, hindi niya inaasahan na ang panganib ay magmumula sa nag-iisang lugar na akala niya ay pinakaligtas. Mula sa babaeng akala niya ay matagal na niyang napaamo. Ang mga salitang, "Huwag po, ayoko," ay paulit-ulit na umuulit sa isipan ni Isabela. Parang sirang plaka na hindi tumitigil. Bawat ulit, kasama nito ang alaala ng desperadong pagkapit ng binata sa kanyang braso. Isang linggo na ang lumipas mula nang huli niyang makita ang puting ambulansya. Ngunit ang takot ay hindi nawawala. Ito'y nanatili, lumaki, at ngayon ay nag-ugat na sa kanyang puso. Hindi siya makatulog. Ang bawat ugong ng sasakyan sa gabi ay nagpapakaba sa kanya. Kaya naman ngayong gabi, nagpasya siyang tapusin na ang paghihintay. Kailangan niya ng kasagutan. 12:00 ng hating gabi. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa daan habang maingat siyang naglalakad pabalik sa klinika. Ang katahimikan ng baryo ay nakakabingi, ngunit ang pintig ng kanyang puso ay mas malakas pa. Sa kanyang bulsa, isang manipis na piraso ng alambre na kinuha niya mula sa isang lumang payong. Hindi ito isang bagay na dapat alam ng isang simpleng nurse, ngunit may mga kasanayan mula sa nakaraan na mahirap kalimutan. Pagdating sa klinika, kinapa niya ang padlock. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng bisturi at karayom ay bahagyang nanginginig. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Isa lang itong sugat na kailangang buksan. Ilang sandali lang, narinig niya ang isang mahinang click. Bukas na. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok sa madilim na silid. Ang amoy ng antiseptic ay mas matapang sa gabi. Isinara niya ang pinto nang walang ingay at kinapa ang switch ng ilaw sa kanyang maliit na opisina. Siniguradong sarado ang mga bintana. Umupo siya sa harap ng lumang filing cabinet. Dito nakatago ang mga kopya ng lahat ng medical records ng mga pasyente. Sinimulan niyang hanapin ang mga folder ng dalawang lalaking kinuha ng Prime Health Solutions. Habang binabasa niya ang mga ito, kinukumpirma lang nito ang kanyang hinala. Ang diagnosis ni Mang Berto ay halatang dinoktor. Ang sa binata naman, na si Lito, ay mas malala pa. Isang simpleng internal bleeding na kayang-kayang gamutin sa pinakamalapit na ospital, ngunit sa halip ay inilipat sa Maynila para sa specialized care. Hindi ito medical transfer, isa itong pagnanakaw ng tao. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Ang kamay niya ay matatag. Ang takot kanina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Nagpatuloy siya sa paghahalongkat. Hinanap niya ang mga record ng mga nakaraang buwan at doon niya natuklasan ang isang nakakakilabot na padraw. May 5 pang kaso, 5 pasyente, lahat ay malulusog na lalaki ang biglaang nagkaroon ng malubhang sakit at inilipat ng parehong kumpanya. At lahat sila ay may iisang pagkakatulad. Blood type O negative. Isang bihirang uri ng dugo. Habang tinititigan niya ang mga salitang iyon, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang tunog ng yabag. Papalapit. Mabilis niyang pinatay ang ilaw ng opisina at sumilip sa siwang ng pinto. Ang anino ng security guard ng baryo ay gumagalaw sa labas ng bintana. Ang sinag ng flashlight nito ay sumasayaw sa loob ng klinika. Napapikit si Isabela, nanalangin na sana'y hindi nito mapansin ang nakabukas na padlock. Nagtago siya sa ilalim ng kanyang mesa, pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas.
na akala niya'y maririnig ito sa labas. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng pinto. Narinig niya ang kalansing ng mga susi. Ito na ang katapusan. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo na, tila isang kawalang hanggan, ang mga yabag ay muling nagpatuloy, palayo. Naghintay pa si Isabela ng 5 minuto bago siya gumapang palabas. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Nang masigurong ligtas na, bumalik siya sa filing cabinet, ngunit hindi na para sa mga medical records. May isa pang drawer sa pinakailalim. Isang drawer na bihira niyang buksan. Naglalaman ito ng mga lumang dokumento ng klinika. At doon, sa ilalim ng mga resibo at lumang anunsyo, nakita niya ang hinahanap niya. Isang manipis na folder. Partnership Agreement. Armed Forces of the Philippines. Civic Action Division and Prime Health Solutions. Binuksan niya ito. Ito ay isang kasunduan para sa pagpapahusay ng serbisyong medikal sa mga kanayunan. Puno ito ng mga magagandang salita tungkol sa pagtulong at serbisyo publiko. Ngunit sa huling pahina, sa ibabaw ng linyang nagsasaad ng pag-aproba, naroon ang isang pirma na napakapamilyar sa kanya. Isang pirma na minsan ay sumisimbolo sa pagmamahal at proteksyon, ngunit ngayon ay tila isang selyo ng pagtataksil. Ang pirma ng kanyang asawa. Colonel Rafael Monteverde. Tinitigan niya ang pirma. Ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Si Rafael ay hindi lang kasabwat. Siya ang daan. Siya ang nagbigay daan para mangyari ang lahat ng ito. Kinuhanan niya ito ng litrato. Habang tinitingnan niya ang larawan sa screen ng kanyang cellphone, nag-zoom in siya para masigurong malinaw. At sa pag-zoom in niya, isang detalye sa gilid ng dokumento na hindi niya napansin kanina ang biglang lumitaw. Isang watermark, isang logo na halos hindi makita. Ang logo ng Prime Health Solutions, isang ibon, isang phoenix na umaahon mula sa apoy. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang amoy ng pulbura, ang sigaw ng kanyang mga kasama, ang init ng sumasabog na granada, at ang mukha ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Marco, habang binabawian ito ng buhay sa kanyang mga bisig. Sa likod ni Marco, sa isang bakal na kahon ng mga armas, nakatatak ang parehong logo, ang phoenix na umaahon mula sa apoy, ang simbolo ng mga teroristang bumihag sa kanila, ang simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Nabitawan ni Isabela ang kanyang cellphone, bumagsak ito sa semento na may malakas na kalabog. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang katotohanan ay hindi lang isang sampal. Ito ay isang punyal, itinarak sa kanyang puso at dahan-dahang iniikot. Hindi lang siya pinagtaksilan ni Rafael. Ibinenta siya ni Rafael sa mismong mga demonyo na sumira sa kanyang buhay. Ang phoenix, ang ibong umaahon mula sa apoy. Ang logo ay hindi lang isang imahe sa isipan ni Isabela. Ito ay isang sugat, isang lason na matagal nang natutulog sa kanyang dugo at ngayon ay biglang gumising. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na opisina, ngunit ang kanyang nakikita ay hindi ang mga pader ng klinika. Ang kanyang nakikita ay apoy. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pulbura at nasusunog na goma. Ang alikabok ng disyerto ay dumidikit sa kanyang pawis at dugo. Nasa isang maliit na baryo sila sa Mindanao, isang lugar na wala sa mapa, isang lugar na sinasabi nilang pugad ng mga teroristang sangkot sa pagpupuslit ng armas. Fire Rose, nasa kaliwa mo. Ang sigaw ay mula kay Marco, ang kanyang partner, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Mabilis siyang umikot. Ang kanyang service pistol ay nakataas at nagpaputok ng 2 beses. Isang anino ang bumagsak sa likod ng isang nasusunog na truck. Salamat, Marco. Sigaw niya pabalik. Ang puso niya ay dumadagundong sa ritmo ng putukan. Ang misyon nila ay simple. I-rescue ang isang dayuhang doktor na binihag. Ngunit ito ay isang patibong. Pagdating nila, sinalubong sila ng daan-daang bala. Siya si Captain Isabela Cruz, Palayaw. Fire Rose.
Ang pinakamagaling na combat medic ng kanilang henerasyon. Hindi lang siya manggagamot, isa siyang sundalo. Ngunit ngayon, ang kanyang mga kamay ay puno. Hindi sa pagliligtas ng buhay, kundi sa pagkuha nito para mabuhay. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa. Isang rocket-propelled grenade. Nakatakip ang kanyang tainga sa lakas ng ugong. Nang tumingin siya, nakita niya si Marco. Nakahandusay sa lupa, ang dibdib ay duguan. Marco! Gumapang siya palapit. Hindi alintana ang mga balang lumilipad sa kanyang ulunan. Hinila niya ito sa likod ng isang pader na gumuho. Isabela, usal ni Marco, umuubo ng dugo. Yung pangako mo, huwag kang magsalita, sabi niya. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw, sinusubukang pigilan ng pagdurugo. Ilalabas kita rito. Ilalabas kita rito, Marco. Ngumiti si Marco, isang malungkot na ngiti. Sabihin mo sa kapatid ko na hindi na nito natapos ang sasabihin. Ang mga mata nito ay nawalan ng kislap. Umiling si Isabela. Hindi! Marco, gumising ka! Marco! Nyugyog niya ito. Ngunit wala na. Wala na ang kanyang kaibigan. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, napansin niya ang isang bagay sa tabi nila. Isang malaking bakal na kahon, bahagyang nabuksan dahil sa pagsabog. Puno ito ng mga bagong-bagong rifle, at sa takip ng kahon, nakapinta ang isang simbolo. Isang phoenix, isang ibong kulay pula at ginto, umaahon mula sa naglalagablab na apoy. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang pighati. Kinuha niya ang radyo ni Marco. Fire rose to command! Ambush! We are compromised! Ulitin ko, na-compromise tayo. Ang target ay isang patibong. Ang mga kalaban, sila ang Phoenix Cartel. Bago pa niya matapos ang kanyang mensahe, isa pang pagsabog ang yumanig sa kanyang kinatatayuan. Isang matulis na piraso ng bakal ang tumama sa kanyang kanang kamay, pumunit sa laman at buto. Ang huli niyang nakita, bago siya mawalan ng malay, ay ang simbolo ng phoenix na tila kinukutya siya sa gitna ng apoy. Nagising si Isabela sa realidad sa isang malalim na paghinga. Pawis na pawis siya, nanginginig. Kinapa niya ang kanyang kanang kamay, ang peklat. Ang sakit ng alaala ay mas matindi pa kaysa sa sakit na naramdaman niya noong araw na yon. Pinulot niya ang kanyang cellphone mula sa sahig. Ang screen ay basag, ngunit gumagana pa. Muli niyang tiningnan ang logo sa dokumento. Walang duda, ito ang logo. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabuo sa kanyang isipan at bawat isa ay mas matalim, masakit kaysa sa nauna. Ang Prime Health Solutions ay isang front, isang magandang pangalan para sa isang masamang organisasyon. Ang Phoenix Cartel ay hindi lang nagbebenta ng armas. Nagbebenta na rin sila ng mga laman loob. At si Rafael, napahawak si Isabela sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ng pagtangis. Alam ni Rafael, alam niya ang lahat. Alam niya kung ano ang nangyari sa Mindanao. Alam niya ang tungkol kay Marco. Alam niya ang tungkol sa Phoenix. Si Rafael ang kanyang commanding officer noon na nag-aproba ng misyon. Si Rafael ang nagsabi sa kanya na magpahinga pagkatapos ng lahat. Nakalimutan ang nakaraan. Hindi pala niya ito pinoprotektahan. Ginagamit niya ito. Ginamit niya ang kanyang trauma para ikulong siya sa baryong ito, para gawin siyang bulag sa kanyang mga krimen. At ang pinakamasaklap sa lahat, nakipagsosyo siya sa mismong mga taong pumatay sa kanilang mga kasama, sa mga taong sumira sa kanyang kaluluwa. Ang pighati sa kanyang dibdib ay biglang nag-apoy at naging galit. Isang dalisay at nakakapasong galit. Lumakad siya papunta sa maliit na banyo ng klinika at binuksan ang gripo. Iwinisik niya ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik
ay hindi na ang simpleng nurse na si Isabella Cruz. Ang mga mata nito ay hindi na mapagkumbaba at laging nakayuko. Ang mga mata nito ay nagliliyab. Ito ang mga mata ni Fire Rose. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Ang mga ito ay matatag. Handa nang gumalaw. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging biktima. Kung digmaan ang gusto ni Rafael, digmaan ang ibibigay niya. Biglang umilaw ang basag na screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula kay Rafael. Uuwi ako bukas. May dapat ba tayong pag-usapan, mahal ko? Ang mga salitang mahal ko ay tumusok sa kanya na parang lason. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang babala. Pagbaba ni Colonel Rafael Monteverde mula sa kanyang itim na SUV, ang unang napansin niya ay ang katahimikan. Hindi ang karaniwang katahimikan ng isang payapang probinsya, kundi isang katahimikang may bigat, may tensyon. Pinagmasdan niya ang bawat sulok ng maliit nilang bahay. Masyadong malinis, masyadong maayos ang lahat. Tila isang entablado na inihanda para sa isang dula. Nakita niya si Isabela sa kusina, nakatalikod, naghahanda ng hapunan. Hindi man lang ito lumingon nang marinig ang pagbukas ng pinto. Dati, sasalubungin siya nito ng isang nangiti at isang yakap, isang senyales. May mali. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang lumapit. Inihanda ang kanyang pinakamapagmahal na ngiti. Mahal ko, nakauwi na ako. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito bago ito humarap. Ngumiti ito pabalik. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Rafael, mabutit nakarating ka ng ligtas, sabi ni Isabela. Ang boses ay kalmado, ngunit para sa pandinig ni Rafael, ito'y mas malamig kaysa yelo. Maghapunan na tayo. Umupo si Rafael sa hapagkainan. Pinapanood ang bawat kilos ng kanyang asawa. Ang paraan ng paglalapag nito ng mga plato, ang paraan ng pagsalin nito ng tubig. Bawat galaw ay kontrolado. Masyadong kontrolado. Alam na niya, naisip ni Rafael. O may hinala na siya. Ngunit hindi siya nagpahalata. Mukhang masarap ang niluto mo, sabi niya, sinubukang basagin ang yelo. Namiss ko ang luto mo. Ngumiti lang ulit si Isabela. Ang ngiting iyon ang mas nagpakaba sa kanya. Yeah. Habang naghahain si Isabela ng adobo, ang paborito ni Rafael, nararamdaman niya ang mga mata nito na nakatitig sa kanyang likuran, sinusuri, kinikilatis. Ang hawak niyang kutsilyo ay bahagyang nanginginig habang hinihiwa niya ang sibuyas kanina. Bawat ugat sa kanyang katawan ay gustong sumigaw, gustong isumbat ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang galit na walang plano ay pagkatalo. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging si Fire Rose, hindi ang sundalo, kundi ang estratehista. Umupo siya sa tapat ni Rafael. Ang mesa sa pagitan nila ay tila isang malawak na larangan ng digmaan. Kumusta ang trabaho? Tanong niya. Sinimulan ang laro. Ganoon pa din. Maraming pulong. Sagot ni Rafael. Sumubo ng kanin. Pero sulit ang lahat ng pagod para sa bayan. Para sa bayan o para sa sarili mo? Gustong isagot ni Isabela. Nabanggit mo ang Civic Action Program ninyo. Pagpapatuloy niya, pinanatiling magaan ang tono. Ang partnership sa Prime Health Solutions, mukhang napakaganda ng kanilang serbisyo. Napakabilis nilang kumilos. Tumango si Rafael, halatang nasisiyahan sa papuri. Siyempre, pinipili ko lang ang pinakamahuhusay na partner. Mahalaga na ang tulong ay nakakarating agad sa mga nangangailangan. Napansin ko nga, sabi ni Isabela, at dito, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang patalim. Pati ang logo nila, napaka-propesyonal. Isang phoenix, hindi ba? Ang ibong umaahon mula sa apoy, napakagandang simbolo. Biglang natigilan si Rafael sa pagsubo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsara
at tinidor. Ang tunog ng pagtama nito sa plato ay ang tanging ingay sa silid. Nang mag-angat siya ng tingin, wala na ang maskara ng mapagmahal na asawa. Ang mga mata niya ay madilim at mapanganib. Saan mo narinig ang tungkol sa logo na, "Yan Isabela?" Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Naramdaman ni Rafael ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang pagbanggit sa Phoenix. Hindi ito isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi ang Isabelang kilala niya. Ang pagkatakot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mabasa. Isang mapanganib na kalmado, oras na para bawiin ang kontrol. "Isabela, ano ba itong pinagsasabi mo?" Sabi niya. Ang tono niya ay biglang naging puno ng pag-aalala ng isang asawa. "Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tapos na yon? Ang mga bagay na nakikita mo, mga multo lang yan ng trauma mo." Ito ang kanyang sandata. Ang gaslighting, ang paggamit sa sarili nitong sakit laban dito. "Hindi ito multo, Rafael. Totoo ito," sagot ni Isabela. Ang boses ay matatag. Tumayo si Rafael at lumapit dito. Lumuhod siya sa tabi ng upuan nito at hinawakan ang mga kamay nito. Malamig. "Mahal ko, pakinggan mo ako." Bulong niya, ginamit ang pinakamalambing niyang boses. "Labis kang napapagod sa klinikang yan. Nag-i-imagine ka na ng mga bagay-bagay. Naaalala mo ba ang sabi ng mga doktor noon? Na kailangan mong iwasan ang stress? Ginawa ko ang lahat para bigyan ka ng tahimik na buhay. Malayo sa lahat ng gulo. Huwag mo namang sayangin yon." Sinubukan nitong bawiin ang kamay, ngunit hinigpitan niya ang hawak. "Bitiwan mo ako," sabi ni Isabela. Ang kalmado sa boses niya ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Hindi niya ito binitiwan. Sa halip, ang hinlalaki niya ay dahan-dahang hinaplos ang peklat sa kamay nito. Isang paalala, isang pag-angkin. "Huwag mong sirain ang kapayapaang ibinigay ko sa iyo, Isabela." Ganti niya. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Ang lambing sa kanyang boses ay nawala, napalitan ng bakal. "Baka hindi mo magustuhan ang kapalit." Tumingin si Isabela sa kanya at sa mga mata nito nakita ni Rafael ang isang kislap. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kislap ng apoy. Ang radyo sa sulok ng klinika ay patuloy sa pag-ungol ng mga babala. Super Typhoon Dalisay, Signal number 4. Inaasahang tatama sa kalupaan sa loob ng 6 na oras. Maghanda para sa matinding pag-ulan at mapanganib na hangin. Ngunit para kay Isabela, ang tunay na sigwa ay hindi ang paparating mula sa karagatan, kundi ang isa na kasama niyang natulog kagabi. Ang isa na nag-iwan ng lamig sa kanyang puso na mas matindi pa sa anumang ulan. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, walang nagsalita. Nagpanggap silang natulog, magkatalikod, sa iisang kama. Ngunit parehong gising, parehong naghihintay. Kinaumagahan, umalis si Rafael nang walang paalam. Isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Ngayon, habang pinapanood ni Isabela ang mga kapitbahay na naglalagay ng mga pako sa kanilang mga bintana at itinatali ang kanilang mga bubong, alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Rafael. "Nakaayos na ang lahat," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay walang emosyon, parang isang general na nagbibigay ng utos. "May isang military transport na susundo sa iyo dyan sa loob ng 1 oras. Dadalhin ka nila sa isang ligtas na base militar. Mag-empake ka na." Hindi ito isang mungkahi. Ito ay isang utos. Isang paraan para alisin siya sa eksena, para muli siyang ikulong. Huminga ng malalim si Isabela. "Hindi ako aalis, Rafael." Isang sandaling katahimikan. "Ano ang sinabi mo?" "Narinig mo ako," sagot niya. Ang boses ay matatag sa unang pagkakataon. "May mga pasyente ako dito.
May mga taong mangangailangan ng tulong. Ang tungkulin ko ay dito. Ang tungkulin mo ay sa akin. Ang tungkulin mo ay sundin ang asawa mo. Narinig niyang sigaw ni Rafael. Ang kontroladong maskara nito ay tuluyan ng nabakbak. Natapos na yon, Rafael. Tapos na ang pagsunod ko sa'yo. Isabela, binabalaan kita. Binabalaan din kita, Colonel, putol niya. Wag ka nang tatawag ulit. Pinatay niya ang tawag. Itinapon niya ang cellphone sa kama at sandaling napapikit, ang kanyang puso ay kumakarera. Ngunit sa ilalim ng takot, may isang bagong pakiramdam na umuusbong. Isang pakiramdam ng kapangyarihan. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang maliit na USB flash drive mula sa isang tagong baul. Isinaksak niya ito sa kanyang lumang laptop at kinopya ang lahat ng litratong nakuha niya. Ang mga medical records, ang kasunduan, ang pirma ni Rafael, at ang logo ng Phoenix. Pagkatapos ay sinigurado niyang i-encrypt ang mga files, isang lumang protocol na itinuro sa kanya sa militar. Nagsuot siya ng kapote at lumabas sa nagsisimula ng ambon. Ang hangin ay malakas na, humahampas sa mga puno ng niyog. Naglakad siya papunta sa kaisa-isang internet cafe sa kabilang kanto ng baryo. Umupo siya sa pinakasulok na computer, palihim na iwinawaksi ang mga tingin. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Isang email address na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang email address na alam niyang hindi pa rin nakakalimutan ng taong padadalhan niya. General Mateo Alvarez, ang kanyang dating mentor. Ang taong tumuring sa kanya na parang isang anak. Ang taong nawala ng tiwala sa kanya nang bigla na lang siyang naglaho. Inattach niya ang naka-encrypt na file. Sa subject line, nag-type siya ng 3 salita. Isang code. Isang desperadong sigaw ng tulong mula sa nakaraan. Mula kay Fire Rose. Code red, pinindot niya ang send. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang halo ng matinding takot at pambihirang kaluwagan. Wala nang atrasan. Isinugal na niya ang lahat sa isang pag-asa. Ang pag-asang may isang tao pa ring naniniwala sa kanya. Bumalik siya sa klinika habang unti-unting lumalakas ang ulan. Ang langit ay kulay abo at galit. Wala na siyang babalikan. Sinira na niya ang tulay pabalik sa buhay na binuo ni Rafael para sa kanya. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Isang maliit na bangka na palutang-lutang sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pagiging malaya. Sinimulan niyang ihanda ang klinika. Isinara niya ang mga bintana gamit ang mga tabla. Inayos niya ang mga gamot at first aid supplies sa isang lugar na hindi aabutin ng baha. Naghanda siya ng mga flashlight at baterya. Kumikilos siya ng may layunin, tulad ng isang sundalong naghahanda para sa isang laban. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Bumagsak ang kuryente. Kasabay nito, ang hangin sa labas ay umungol na parang isang halimaw na nagwawala. Ang ulan ay humahampas na sa mga dingding na parang mga bato. Nagsimula ng tumulo ang tubig mula sa bubong. Nasa gitna siya ng kadiliman, tanging liwanag lang mula sa kanyang flashlight ang gumagabay sa kanya nang makarinig siya ng isang malakas na kalabog sa pinto. Hindi ito ang hangin, isang tao. "Tulong! Buksan ninyo! May mga nasaktan!" Sigaw ng isang boses ng lalaki, halos nilalamon ng ugong ng bagyo. Itinutok ni Isabela ang kanyang flashlight sa pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok kasabay ng rumaragasang bagyo sa labas. Nagsimula na ang sigwa. Binuksan ni Isabela ang pinto at ang sigwa ay marahas na pumasok sa loob. Isang bugso ng malakas na hangin at ulan ang humampas sa kanyang mukha. Kasama ang 2 lalaking basang-basa na buhat-buhat ang isang stretcher na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at kumot. "Nurse, ang anak ko, nahulugan ng puno ng niyog!" Sigaw ng isang lalaki.
Agad na isinara ni Isabela ang pinto. Sa liwanag ng kanyang flashlight, nakita niya ang isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, walang malay, at ang binti nito ay nangingitim at baluktot sa isang anggulong hindi natural. Bago pa man siya makakilos, muling bumukas ang pinto. Sunod-sunod na pumasok ang mga tao, mga mangingisda, mga sundalong naka-assign sa baryo, mga babae't bata. Lahat ay may mga sugat, galos, at takot sa kanilang mga mukha. Isang landslide ang nangyari sa may paanan ng bundok. Ang maliit na klinika ay naging isang emergency room sa gitna ng digmaan. Dahan-dahan, ihiganin niyo siya dito. Utos ni Dr. Santos, ang matandang doktor ng baryo, habang sinusuri ang isang babaeng may malaking hiwa sa ulo. Ngunit sa pagmamadali, nadulas ito sa basang sahig at bumagsak ng malakas. "Doc!" sigaw ni Isabela. Napahawak si Dr. Santos sa kanyang kanang braso, ang mukha ay napangiwi sa sakit. Bali yata ang kamay ko." Napanlumo ang lahat. Ang kanilang nag-iisang pag-asa ay nawala. Ang iyak ng mga bata at daing ng mga nasaktan ay tila lalong lumakas, lumamon sa munting silid. Sa gitna ng kaguluhan, isang binatilyong sundalo, halos kaedad lang ng mga tinuturuan niyang nurse, ang isinugod papasok. May isang piraso ng yero na nakatarak sa kanyang tagiliran. Ang dugo ay bumubulwak mula rito, mabilis na bumabaha sa sahig. "Tulong!" Bulong ng sundalo sa isang matandang lalaki na kasama nito, isang lalaking may tindig ng isang opisyal. Nakita ni Isabela ang takot sa mga mata ng lahat. Nakikita niya ang pagkawala ng pag-asa. Nakita niya ang kamatayan na unti-unting lumalapit. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang pumutok. Ang takot, ang pag-aalinlangan, ang anino ni Isabela Cruz na laging nagtatago. Lahat ay naglaho. Mabilis niyang hinubad ang kanyang unipormeng natutuyo na at itinapon ito sa sahig. Sa ilalim, nakasuot siya ng isang simpleng itim na sando. Walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang manggas ng kanyang damit. Tuluyang inilantad ang malaking peklat sa kanyang kanang kamay para makita ng lahat. Humakbang siya sa gitna ng silid. Walang sisigaw, walang magpapanik. Ang boses niya ay biglang nagbago. Hindi na ito ang malumanay na boses ng isang nurse. Ito ay matigas, malakas, puno ng awtoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa kanya. Lahat ay napatingin sa kanya, natigilan. "Ako ang bahala dito," sabi niya. Ang mga mata ay nagliliyab sa liwanag ng flashlight. "Kung gusto ninyong mabuhay ang mga mahal ninyo, makinig kayo sa akin at sundin ang bawat sasabihin ko. Maliwanag?" Walang umimik. Isang takot na may kasamang paggalang ang pumalit sa kaguluhan. "Ikaw," turo niya sa isang mangingisda. "Kumuha ka ng malinis na basahan at diinan mo ang sugat ng babaeng yan sa ulo. Huwag mong bibitiwan. Ikaw," turo niya sa ina ng batang nabalian. "Itaas mo ang paa niya, mas mataas sa puso. Huwag mong ibababa." Ang kanyang mga salita ay parang mga bala. Mabilis, direkta, at bawat isa ay may layunin. Lumuhod siya sa tabi ng nag-aagaw buhay na sundalo. Ang matandang opisyal ay nakatingin sa kanya. Ang muka ay puno ng pagtataka. "Anong pangalan mo, sundalo?" tanong ni Isabela sa binata. "Private Ramos." "Ma'am." "Ramos, makinig ka sa akin. Huwag kang pipikit. Manatili ka sa akin, okay?" sabi niya, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na sinusuri ang sugat. "Shit! Tamaan ng femoral artery. Kailangan natin ng ospital," sigaw ng opisyal. "Hindi na siya aabot," sagot ni Isabela nang hindi tumitingin. "Kailangan ko siyang operahan. Dito. Ngayon din." "Ano? Nababaliw ka na ba?" Hindi siya pinansin ni Isabela.
Kailangan ko ng scalpel, hemostat, surgical needle at kahit anong panlinis. Alcohol, betadine, kahit alak, ngayon na. Sigaw niya kay Dr. Santos na nakaupo sa isang sulok, hawak ang sariling braso. Ngunit ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha sa nakikita. Mabilis na ibinigay ng doktor ang mga gamit. Hawakan ninyo ang flashlight. Itutok ninyo dito. Huwag gagalaw. Utos niya sa isa pang sundalo. Sa gitna ng umaalulong na bagyo, sa sahig ng isang maliit na klinika na walang kuryente, nagsimulang mag-opera si Captain Isabela Cruz. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang bawat hiwa ay tiyak. Ang bawat paghila ng sinulid ay may kasanayan. Ang mga terminong medikal-militar ay tuloy-tuloy na lumalabas sa kanyang bibig. Pressure, clamp, suction, I need more light. Ang matandang opisyal, si General Mateo Alvarez, ay napaurong. Nakita na niya ang ganitong eksena dati, ang ganitong klase ng kalmado sa gitna ng impyerno, ang ganitong klase ng pambihirang galing. Isang babae lang ang kilala niyang may ganitong kakayahan, isang alamat, isang multo na matagal nang hinahanap ng militar. Pagkatapos ng halos isang oras, na tila isang kawalang hanggan, natahi ni Isabela ang huling sugat, naputol ang pagdurugo. Ang mahinang pulso ng sundalo ay nagsimulang lumakas. Napaupo si Isabela sa sahig. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang pawis at ulan ay magkahalo sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nababalot ng dugo. Nailigtas niya ito. Nailigtas niya silang lahat. Nang mag-angat siya ng tingin, nakatayo sa kanyang harapan si General Alvarez. Ang mukha nito ay isang halo ng pagkalito, paghanga, at isang bagay na mas malalim, pagkilala. Dahan-dahang lumapit ang general. Ang mga mata ay nakatitig sa peklat sa kamay ni Isabela at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Nagsalita ito, ang boses ay nanginginig sa emosyon, halos isang bulong sa gitna ng humihinang bagyo. Isabela Cruz, o dapat ba kitang tawaging Fire Rose? Ang silid ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang pag-ikot ng mga pahina ng dokumento. Nakaupo si Colonel Rafael Monteverde sa gitna ng isang mahabang mesa, kaharap ang isang konseho ng 3 general na may mga mukhang kasing tigas ng bato. Ngunit sa loob-loob niya, si Rafael ay kalmado. Kumpiyansa, isang emosyonal na asawa na nag-aalala. Iyon ang magiging depensa niya. Isang babaeng may trauma na nag-iimbento ng mga kwento. Madali lang itong pabulaanan. Ang email na may code red, siguradong naharang yon ng kanyang mga tauhan sa intelligence bago pa man makarating kay General Alvarez. Ang ginagawa nila ngayon ay isang simpleng formalidad lamang. Colonel Monteverde, nagsalita ang presiding general, si General De Leon. Tayo ay nagtipon ngayon upang dinggin ang isang seryosong paratang laban sa inyo na may kinalaman sa inyong operasyon sa probinsya ng... Hindi na narinig ni Rafael ang iba pang sinabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto na biglang bumukas. Isang aide ang pumasok at sa likod nito ay 2 tao. Ang una ay si General Mateo Alvarez. Iyon ay inaasahan na niya. Ngunit ang kasunod nito ang nagpatigil sa paghinga ni Rafael. Si Isabela. Pumasok ito sa silid. Hindi nakasuot ng uniforme ng nurse o damit pambahay. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida. Ang buhok ay nakatali ng maayos. Naglalakad ito ng may dignidad at katahimikan na hindi pa niya kailanman nakita rito. Ang mga mata nito ay hindi nakayuko. Nakatingin ito ng diretso, hindi sa kanya, kundi sa mga general sa harapan. Umupo ito sa tabi ni General Alvarez, hindi bilang asawa ng akusado, kundi bilang isang saksi. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa likuran ni Rafael. Tawagin ang pangunahing saksi, si Ginang Isabela Cruz. Sabi ni General De Leon. Tumayo si Isabela
Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Lumapit ito sa lectern. Hindi niya kailangan ng papel. Mga Ginoo, panimula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Nandito po ako ngayon hindi bilang asawa ni Colonel Monteverde, kundi bilang isang nurse na nanumpa na protektahan ng buhay. Nagsimula siyang magsalita. Hindi ito isang emosyonal na sumbong. Ito ay isang presentasyong puno ng mga katotohanan. Kalmado niyang isinalaysay ang tungkol kay Mang Berto at sa diagnosis nitong end-stage renal failure. Pagkatapos ay ipinakita niya sa screen ang orihinal na medical record na nakuha niya na nagsasabing simpleng infection lang ang sakit nito. Narinig ni Rafael ang mahinang bulungan mula sa mga general. Pagkatapos, ipinakita ni Isabela ang listahan ng 6 na pangalan, kasama ang kanilang blood type. Lahat O negative. Lahat inilipat ng Prime Health Solutions. Ang mga pasyenteng ito ay hindi inilipat para sa gamutan, sabi ni Isabela. Sila ay kinuha para sa kanilang mga organo. Isang salita niya laban sa akin, naisip ni Rafael. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Wala siyang matibay na ebidensya. At doon, tila nabasa ni Isabela ang kanyang isipan. Ang operasyong ito ay naging posible sa ilalim ng isang Civic Action Program, isang kasunduan sa pagitan ng militar at ng isang pribadong kumpanya. Pagpapatuloy niya, isang kasunduan na inaprobahan at pinirmahan mismo ni Colonel Monteverde. Sa screen, lumitaw ang larawan ng dokumento kasama ang pirma ni Rafael. At pagkatapos, ang huling dagok. At ang kumpanyang ito, ang Prime Health Solutions, ay hindi isang lehitimong korporasyong medikal. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Nagkaroon ng bigat. Ito ay isang front para sa isang organisasyong kilala bilang Phoenix Cartel. Ipinakita niya sa screen ang 2 logo magkatabi. Ang logo ng Prime Health Solutions at ang logo mula sa isang lumang intelligence file ng militar. Magkapareho. Sa sandaling iyon, ang silid ay tila nawalan ng hangin. Naramdaman ni Rafael ang mga mata ng lahat ng general na nakatuon sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay hindi na nagtatanong. Ang mga ito ay nanghuhusga. Tapos na. Alam niyang tapos na. Ngunit hindi pa pala. Tumayo si General Alvarez. Kung kailangan pa ninyo ng karagdagang ebidensya, mga Ginoo, sabi nito. Sa kasagsagan ng Bagyong Dalisay, matagumpay naming nahuli ang isa sa mga regional director ng Prime Health Solutions habang sinusubukan niyang tumakas. At napakabuti niyang nagbigay ng kanyang opisyal na testimonya. Pinindot ni General Alvarez ang isang remote. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang lalaking duguan at takot na takot, nakaupo sa isang interrogation room. Ang boses nito ay nanginginig. Opo, sir. Ang lahat ng operasyon sa baybayin ay may basbas mula sa itaas. Mula kay Colonel Monteverde po. Siya ang aming protektor. Hindi na pinakinggan ni Rafael ang iba pa. Ang kanyang mundo ay gumuho. Tumingin siya kay Isabela. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kanyang asawa. Hindi niya nakita ang simpleng nurse na minamaliit niya. Nakita niya si Fire Rose, isang babaeng dayuhan, matalino, mapanganib. At hindi niya kailanman lubos na nakilala. Napagtanto niya ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Hindi ang kanyang krimen, kundi ang kanyang pagmamataas. Ang kanyang bulag na paniniwala na ang babaeng ito ay pag-aari niya, na kaya niyang kontrolin. Ang kanyang pagbagsak ay hindi dahil sa ebidensya. Ang kanyang pagbagsak ay dahil sa babaeng pinili niyang kalabanin. Isang malakas na pag-ubo mula kay General De Leon ang pumutol sa katahimikan. Tumingin ito ng diretso kay Rafael. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Colonel Monteverde, inaatanggal ka namin sa iyong tungkulin habang isinasagawa ang investigasyon. Tumayo ang general. Isuko mo ang iyong armas.
Dalawang sundalo ng military police ang lumapit sa likuran ni Rafael. Ang tunog ng kanilang mga bota sa sahig ay tila isang martilyo. Ipinupukpok ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang hangin sa labas ng gusali ng Department of National Defense ay mainit at maalikabok. Isang malaking kaibahan sa malamig na tensyon sa loob ng silid ng pagdinig. Tumayo si Isabela sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Tapos na. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tila unti-unting nawawala. Hinahangin palayo, kasama ng alikabok. Captain Cruz! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita si General Alvarez na papalapit. Wala na ang bigat ng isang opisyal sa kanyang mga balikat, napalitan ng nangiti ng isang matandang kaibigan. General, sagot ni Isabela. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal-tagal na rin mula nang may tumawag sa akin yan. Iyon ka pa rin naman, sabi ng general. Sa puso mo, isa ka pa rin kapitan. Naglakad sila ng sabay sa hardin ng kampo. Sa malayo, naririnig nila ang tunog ng pagsasanay ng mga kadete. Gusto kong humingi ng tawad, Isabela. Biglang sabi ni General Alvarez, ang boses ay seryoso. Dapat ay hinanap kita. Dapat ay hindi ako naniwala sa mga ulat na mas pinili mo na lang ang isang tahimik na buhay. Dapat ay nakita ko ang ginagawa sa iyo ni Rafael. Umiling si Isabela. Wala po kayong kasalanan, General. Ako rin po ang nagtago. Ako ang pumayag na maging anino. Ngunit hindi ka na anino ngayon, sabi ng General. Huminto sila sa tapat ng isang monumento para sa mga bayaning nasawi sa laban. Ang buong armed forces ay may utang na loob sa iyo. Hindi mo lang iniligtas ang mga buhay noong gabing iyon ng bagyo. Iniligtas mo rin ang karangalan ng ating uniforme. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Kaya naman, meron akong alok sa iyo. Ang Chief of Staff mismo ang nag-aproba. Nais naming ibalik ang iyong ranggo, ang iyong posisyon, ang lahat ng benepisyo. Ang pangalan ni Fire Rose ay muling kikilalanin. Ang militar ay nangangailangan ng mga bayaning tulad mo. Tinitigan ni Isabela ang monumento. Ang mga pangalan ng mga sundalong nakaukit doon. Maaaring isa sa mga yon ang pangalan ni Marco. Ang alok ay isang pangarap. Isang pagkakataon upang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Ang karangalan, ang respeto, ang buhay na ninakaw sa kanya. Ngunit nang tumingin siya sa sarili niyang refleksyon sa makintab na marmol, hindi na ang mukha ni Captain Cruz ang nakita niya. Nagpapasalamat po ako, General, mula sa kaibuturan ng aking puso. Sabi niya, ang boses ay mahinay, mahinahon at puno ng katiyakan. Pero hindi ko po matatanggap. Nagulat ang General. Pero bakit? Ito ang buhay mo. Ngumiti si Isabela, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Dati po, Fire Rose Day ay bahagi na ng nakaraan. Siya ang sundalong kailangan kong maging para mabuhay noon. Ngunit ang laban ko po ay nandito na ngayon. Itinuro niya ang direksyon palabas ng kampo. Ang direksyon papunta sa totoong mundo. Papunta sa kanyang baryo, sa tabi ng dagat. Ang mga tao doon, hindi nila kailangan ng isang alamat. Ang kailangan nila ay isang nurse, isang guro, isang kaibigan. Doon po ako mas kailangan, General. Hindi na sa larangan ng digmaan, kundi sa larangan ng pag-asa. Nakita ng General ang determinasyon sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, walang panghihinayang. Tumango ito ng dahan-dahan, isang nangiti ng pag-unawa at paghanga ang gumuhit sa mukha nito. Kung ganoon, wala na akong masasabi pa. Pero alamin mo ito, Isabela, ang pinto ng militar ay laging bukas para sa'yo. Bago siya tuluyang umalis, may isa pa siyang huling pinuntahan, ang detention center ng kampo. Nakita niya si Rafael sa likod ng isang makapal na salamin.
nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Ang dating makisig at makapangyarihang koronel ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi siya naparoon para manumbat. Hindi rin para magpatawad. Naparoon siya para sa sarili niya. Para isara ang isang kabanata. Tumingin ito sa kanya. Walang galit. Walang pagsisisi. Tanging isang malamig na kawalan. Sana mahanap mo ang sarili mo, Rafael. Bulong ni Isabela. Alam na hindi siya nito maririnig. Sana balang araw, maintindihan mo. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Pag-uwi niya sa baryo kinagabihan, pagod ngunit panatag. May isang grupo ng mga mangingisda ang naghihintay sa kanya sa labas ng klinika. Hawak nila ang isang sulat. Binuksan niya ito. Ito ay isang kopya ng isang titulo ng lupa. Isang maliit na lote malapit sa dalampasigan. Nakapangalan sa kanya. Mula po yan sa aming lahat, sabi ni Aling Nena, ang ina ng batang ginamot niya ang sugat sa tuhod. Isang munting pasasalamat para makapagsimula po kayo ulit. Sa likod ni Aling Nena, itinaas ng 2 binata ang isang malaking piraso ng kahoy. Nakaukit dito ang mga salita, simple ngunit puno ng kahulugan. Para sa aming anghel. Napaluha si Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng pighati o galit. Ito ay mga luha ng pasasalamat, mga luha ng pag-uwi. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa dalampasigan ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng amoy ng bagong pintura at sariwang kahoy. Sa lupang dating bakante, ngayon ay nakatayo ang isang maliit ngunit matibay na istruktura. Ang Dalampasigang Pag-asa Community Health Center. Nakatayo si Isabela sa may beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay dahan-dahang lumalatag sa asul na dagat. Isang pangako ng panibagong simula. Ang ingay ng martilyo at lagari ay napalitan na ng tawanan ng mga bata at usapan ng mga pasyenteng naghihintay. Sa tulong ng mga donasyon na nagsimulang dumating matapos mabalitaan ang kanyang kwento at sa walang sawang pagboboluntaryo ng mga taga-baryo, ang pangarap ay naging isang katotohanan. Ma'am Isabela, napalingon siya. Isang grupo ng 5 kabataang babae, lahat ay nakasuot ng uniforme ng nurse, ang masayang bumati sa kanya. Sila ang unang batch ng mga community health worker na personal niyang sinasanay. Handa na ba kayo para sa araw na ito? Tanong niya. Isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Opo, ma'am. Sabay-sabay nilang sagot. Mabuti. Tandaan, ang pag-aalaga ay hindi lang gamot at benda. Ito ay pakikinig, pag-unawa, at pagbibigay ng malasakit. Ang puso ang pinakamahalagang instrumento ng isang tunay na manggagamot. Paalala niya sa kanila, mga salitang naging mantra na niya. Pumasok sila sa loob ng klinika. Naging abala ang umaga. Isang sanggol na may lagnat, isang matandang may alta presyon, isang mangingisdang nasugatan ng kamay. Bawat pasyente ay tinatanggap ni Isabela ng may parehong ngiti at atensyon. Habang ginagamot niya ang sugat ng mangingisda, nakita ng lalaki ang peklat sa kanyang kamay. Hindi na ito itinatago ni Isabela sa ilalim ng mahabang manggas. Heto na ito, isang bukas na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang peklat na yan, ma'am, sabi ng mangingisda. Tanda yan ng katapangan. Ngumiti lang si Isabela. Para sa kanya, hindi na ito tanda ng katapangan o ng sakit. Isa na lang itong guhit sa kanyang balat. Isang mapa ng kanyang nakaraan. Isang paalala ng daan na kanyang tinahak upang makarating kung nasaan siya ngayon. Sa tanghali, habang nagpapahinga sila, isang batang lalaki ang tumakbo palapit sa kanya at nag-abot ng isang malaking kabibe. Ito ang batang nahulugan ng puno ng niyog noong kasagsagan ng bagyo.
Ngayon ay masigla ng nagtatakbo sa buhanginan. Para po sa inyo, sabi ng bata. Salamat, Ben, sagot niya. Ginulo ang buhok nito. Mag-iingat ka sa paglalaro, ha? Umupo siya sa isang bangko sa labas, pinagmamasdan ang mga alon. Naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noon, hindi sa katahimikan ng pagtatago, at hindi rin sa gitna ng karangalan ng militar. Ito ay isang kapayapaang nagmumula sa pagkakaroon ng layunin. Wala na siyang balita tungkol kay Rafael. Ang huli niyang narinig ay nahatulan ito ng habambuhay na pagkabilanggo. Hindi na niya ito iniisip. Ang kanyang hinaharap ay hindi na konektado sa kanyang nakaraan. Sa paglubog ng araw, habang ang langit ay nagiging kulay ginto at rosas, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang kanyang narinig. Isang military jeep. Huminto ito sa di kalayuan. Bumaba ang isang sundalo na nakasuot ng uniforme. Si Private Ramos, ang binatang inoperahan niya sa sahig ng klinika. Mayroon na itong peklat sa tagiliran, ngunit ang tindig nito ay matikas na at ang mga mata ay puno ng buhay. Hindi ito lumapit. Tumayo lang ito sa tabi ng jeep, tumingin sa direksyon niya at dahan-dahang itinaas ang kamay para sa isang formal na saludo. Isang saludo ng pinakamataas na paggalang, hindi na kailangan ng mga salita. Itinaas ni Isabela ang kanyang kamay at marahang tumango. Isang ngiti ng pagtanggap at pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mukha. Pinanood niya ang pag-alis ng jeep hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lang sa dulo ng daan. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang alat ng hangin, ang amoy ng dagat, ang amoy ng kanyang tahanan. Hindi na siya si Captain Isabela Cruz, ang sundalo. Hindi na siya si Fire Rose, ang alamat. At lalong hindi na siya si Mrs. Monteverde, ang anino. Siya si Isabela, isang nurse, isang guro, isang anghel sa dalampasigan, malaya, buo. At ang apoy sa kanyang puso na minsan nang ginamit para sa digmaan, ngayon ay nagliliyab para magbigay liwanag.